Akala ko dati kapag naging bida ka sa isang pelikula, magiging masaya ka. Pero bakit nila pinaiyak dito si Chawot? First time ko nga maging bida sa isang series. Kaya for today's video, mga guys, artista muna tayo. Sa araw-araw ko nga pagising na maaga, eto yata yung isa sa pinakamagandang gising. Ano ba naman mga guys? Ako yung bida sa pupuntahan nating kwento. Bata pa lang din kasi, pangarap ko na din talaga maging artista. At taas ng pangarap ko, kahit di naman ako marunong umakting. Di rin naman ganun kagaling kumanta, tsaka sumayaw. Pero naniniwala nga ako, kapag gusto mo ang isang bagay, lahat yan pwede naman pag-aralan. At ibibigay yan sa tamang oras. Alas 4 pa nga lang to ng madaling araw. Kaya maaga din talaga yung call time namin. Kaya pagkatapos ko nga makakain, naganda na rin ako. Kasi nasa baba na din daw yung magsusundo. Nabigay na din yung mga script namin. At eto medyo makapal siya. At medyo mahaba din yung linya namin. Parang ibang script nga na mahaba. Memorize ko na nga lang din para hindi ako mablanko mamaya sa shoot. Nakakaya din kasi magkamali. Kasi panigurado maraming nanonood mamaya. Paglabas ko nga, tinignan ko agad yung plate number ng van kung tama yung binigay sa akin. Baka kasi maling van yung nasakyan ko. Sa ibang lugar pa ako dalhin. Chawot! Pero ayos na naninigurado. Kasi dati bigla rin ako nagbukas ng van. Natakot bigla yung mga nakasakay. Akala daw nila may magnanakaw. Chawot! Makalipas nga ng ilang minutong biyahe, nakarating na din kami dito sa school kung saan kami mag-shoot. Tinaon din pala na bakasyon para di rin kami makaistorbo sa mga nag-aaral. At kapag nandito ka na din pala sa loob, di mo na rin mamamalayan yung oras sa sobrang bilis. Pasok ko kasi sa loob, inayusan na din ako kaagad. Kasi ilang minuto na lang din, magsisimula na din daw kami. Kaya yung linya daw namin, kailangan alam na din namin para mamaya. Nandito na din pala yung mga direktor para i-guide kami kung ano na yung mga mangyayari mamaya. Set up na din daw sila ng camera. Kaya kailangan sa ulo na namin yung mga linya namin. Na-memorize ko na din naman ngayon. Hindi ko lang talaga alam kapag may mga camera na nakaharap mamaya. Si Andrea pala yung makaka-partner ko dito. Parang Disney princess sa personal. Kaya kapag lumalapit ako sa kanya, mga guys, lumalayo yung kulay namin. Tinatawag na din pala kami. Kasi nakahanda na daw yung mga camera. Ang sinabi nga nila yun. Hindi ko alam kung kakabahan ba ako. Kasi first time ko lang din talaga mag-memorize ng maraming sasabihin. Kaya pag-memorize din naman ako dati nung college. Kaso nga lang ibang-iba ngayon. Kasi kailangan mo talagang umarte dito. Eh di pa naman ako maarte. Chot! Binigyan din pala kami ng mga kanya-kanya naming ID dito. At eto na dito pa yung mukha namin. Para talaga kami nag-aaral dito. Kukuhanan nga kami ng malayong shot. At saka ba yung close-up. Kaya sa mga oras nga na yan, mga guys, nire-review na namin yung mga script. Kasi mamaya, hindi na din namin kailangan dalhin yan. Makikita sa camera may kodigo. Chot! Na nagsabi na ang action si Direk. Wala na yung mga memorize. Kaya sa mga oras nga na yan, inisip ko na kung ano yung sasabihin ko. Kaya nung ako na dapat yung magsasalita, sabi ni Direk, cut! Isa pa. Tinuro nga sa amin yung mga dapat pang gawin. Kasi nagkukulangan pa daw sila. Kaya kailangan ilabas na din daw namin lahat. Kada actor nga dito mga guys, may mga kanya-kanyang camera na nakafocus. Kaya kailangan alam mo na din kung saan yung angulo mo. Medyo natagalan nga din kami sa part na to. Pero naraos din naman. Kaya pagkatapos nga ng unang eksena namin, pumasok na din kami dito sa loob ng auditorium. At dito nga sa loob, dito nagaganapin yung laro namin. Ang bilis nga. Kasi nakaset up na sila dito sa loob. At inaayos na lang din yung camera. Mukha nga daw inaantok yung mata ko. Kaya may pinatak lang din sila para daw mas mabuhay. Di ako umiyak dyan ang mga guys. May nilagay lang din talaga sila. Pinuntahan nga ako nung nag-ayos sa mukha ko. Dahan-dahan nga lang daw ako sa pag-iyak. Kasi baka mabura daw yung nilagay niya. Mahalata din daw kasi sa camera yon kapag mukha kang umiyak. Kaya na medyo okay na daw ulit yung mata ko. Pinaupo na din kami dito kasi magsisimula na yung laban. Hindi ko nasasabihin sa inyo dito kung sino yung nanalo. Basta panoorin nyo na lang. At eto nga, nagpaturo pa talaga yung idol nyo sa akin. Tinuruan ko nga si H2 ng magandang technique para mas lalo pa siyang gumaling. At para sa susunod, hindi na siya mahirapan kapag kalaban niya ako. Chot! Pinakilala ko nga din yung mga katim ko. Kasi matagal niya na daw gusto makita si H2. Tuwa nga si Arthur. Parang wala na daw bukas. Fast forward na pala mga guys. Yung iba ko pala mga kasama umuwi na. Kaya ako, hanggang alas 10 pa daw ako ng gabi dito. Naganda na ako ngayon sa puyatan. Kasi alam ko kapag may shoot na ganito, sobrang pagod din talaga. Pero kahit sobrang pagod, sobrang saya din naman. Kasi yung childhood dream ko, unti-unti na din talaga natutupad. Kaya yung mga achievement ko ngayon mga guys, para sa inyo to. Kung hindi nga dahil sa inyo, hindi ko siguro mararating kung ano man yung meron ako ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo mga guys. At syempre sa Mobile Legends, natumupad ng pangarap ko. Kung saan pagluluto pala mga guys, may tamang timpla. Dito rin meron. Habang binabasa ko nga yung script, tinitimpla din nila yung tamang ilaw. Kaya dito nga sa loob, sobrang daming ilaw na nakapalibot. Ang dami ding camera. Na lahat yata ng angulo namin kinukuhanan. Tinutulungan din pala kami ni Direk. Ano ba yung dapat naming gawing action? Dito nga sa part namin, kailangan daw mukhang problemado ka dito. At mukhang seryoso. Kaya nga dito sa buong vlog ko mga guys, naging seryoso din talaga. Walang halong chawat talaga. Mapaliwanag na nga yung mga dapat naming gawin. Roll na din yung camera. Nagsimula na din kaming umarte. Habang nanonood daw si ate dito, sabi niya sa akin nung natapos kami, ang galing ko daw dito sa part na to. Ewan ko kung nambobola siya. Pagod na nga lang kasi gusto nang umuwi. Pero seryoso daw talaga siya mga guys. Kaya pagkatapos nga namin makapag-usap, sabi ko kay Miss Carla, magbababay na ako sa vlog. Ayun lang. Bye-bye!